Good morning, church. Again, salamat sa exhortation na buo na. Naintindihan nyo, mayroon na kayong tinanggap. Amen. So, naway ang bawat kapayagan, ebanghelyo na ating napakinggan, hindi ito na paparam kaagad sa ating kaisipan. Ito po lagi nating pagbulay-bulayin at ito po mula sa salita ng Diyos. Amen. Kaya marami po wala. Puro ba vacation? Puro staycation? Or puro na lang tulog? So, yun po yung mga bagay na kung naunawaan natin ngayong mga gandang umaga, na sa umpisa pa lamang, salamat po sa worship team na mayroon tayong galak na magsamba, magpuri. Amen po ba? Doon po ang fire, nandun po yung may ignition. Amen po ba? Yun po yung isang bagay na yung willingness ng ating mga kapatiran na although busy rin sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, but then they have time na mayroon sila pagtitipon, mag-practice o manalangin dahil alam nila na sila taga-bukas ng langit. Amen. Kaya napakalaga din ng papel ng mga naglilid dito sa pag-awit. Dahil nahahatak natin ang lahat na makapagpuri sa Diyos na malayang malaya. Amen po ba? Kaya, I'm praying na hoping that all of us here, lalo na sa mga young people na sa worship, bitiin natin na sa ganung paraan, mabigyan natin galak, yung Diyos, mabigyan natin ng kagalakan through our lives. Amen? Dahil yung sabihin niyo man, taga-kanta lang ako, taga-awit lang ako. Hindi nyo alam na through your life, marami po na bless. Amen! Kaya huwag tayong minto magpuri. Paggamit ng ating mga talento, ang ating buhay sa Diyos, sa pag-aawit, sa pagsasayaw, sa instrumento. Nakuha nyo po. Napakaganda po yan na all out tayo sa Lord. Kasi nung sa sanlibutan pa nga ang galing mo mag-TikTok, di po ba? Talagang todo bigay. Pero pag sa Lord, bakit hindi mo na ibigay ang the best mo? Amen. Kaya salamat sa inyo po, kay Brother Lloyd, kay Brother Ambit, kay Sister Jen Hazel, sa mga pamilya po ni Raysan. Amen po ba? Sila po yung narito, Sir Wing. Sila po yung, hindi nyo ba alam through your life, na encourage sa marami. Amen po ba? Yung wala man yung iba na dati nakita natin ng apoy. Nakita natin yung apoy nila na talagang nag-aapoy sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos. What happened? But some of us here, na nandun na yun, nakita natin paano umataw, bumirit sa Lord, mag-awit, gagaling yung humawak ng instrumento. Pero what happened in our lives today? Why nawala yung talento na yon? Talentado ka, naging ano ka na ngayon? Naintindihan niyo po? Yun po isang bagay na huwag natin hayaan. Don't let Satan steal your joy. Kasi sa pamagitan ng paglilingkod pagsunod, sa maliit na bagay, akala mo lang, malaki na po yun sa Diyos. Amen? Kaya marami po nakitaan natin ngayon, noon nag-aapoy. Talagang nandun. Talagang ayaw magpahuli. Pero bakit ngayon nagtatago na, ayaw na, damang-dama mo in the spirit na lupaypay, lugmok. Wala na yung apoy, nag-andap-andap na. Ano pong problema, ano sitwasyon? Ano pong dumaig sa iyong buhay? Just because of kawalan? Just because of persecution? Just because of the situation surrounded you? Huwag tayo magpalinlang kay Satanas dahil wala siyang karapatan kapangyarihan kanino man na hawak na ng Diyos ang buhay. Amen po ba? Kaya, bago pa lang pumunta dito, kinakausap ko si Lord, sabi ko, Panginoon, naway ang mga paglilingkod na ito, hindi masasayang. Naway, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa lugar ng Arenda po ay laging may galak, lagi pong maalab, maapoy. Nandoon po yung ignition lagi na gustong-gusto sa church, gusto-gusto magtipon patungkol sa Diyos. Ang marami po ay nanghina ng lamig ng lupaypay,
Gusto pa matulog. Wala na po yung desire to reach people for God's kingdom. Nandun na rin bumalik na naman sa sariling katamaran. Intindihan po ba natin? Through your life, isipin nyo lagi kayo mag-isip. Through your life, ikaw po pagpapala sa mga taong hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo. Ikaw po pagpapala sa mga taong ng hina ng lamig at ng lupaypay. Ikaw po yung gagamitin ng Diyos kung yung heart mo, yung desire mo, ay manatili na nakipag-ugnayan. Kumbaga sa cellphone, kung may charger, lagi saksak ang battery para mayroon lagi buhay, hindi low bat. Intindihan po ba? Bakit ka nalolobat? Ano po nangyari? Hindi ka na nakasaksak yata sa Hindi ka na yata nakasaksak sa saksakan Apart from me, you can do nothing. Yun pong sabi ng salita ng Diyos. So you need to have that connection sa Lord para po lagi mayroon tayong alab at apoy sa paglilingkod at pagsunod. Hindi mo hayaan o papayagan manaigma ng gawa ng kapaligiran sa buhay mo. Dahil kung ating mitiin na napakahalaga ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi mo allow na abalahin ka ng kamunduhang ito, ng kapaligiran ito. Amen? Kung marunong ka na at matalino, pahalagahan mo ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay, even in your own family. Amen po ba? May kapaguran, of course. Kaya nga may pagtitiis, may pagtsatsaga, may pag-uusig. But then you need to overcome every situation because kasama po yan sa proseso na sinasabi. Amen? Kaya, so many times we remind here, dapat hindi mapaandap-andap. Hello? Salamat sa mga elders, sa mga kapatiran namin na walang sawa na tumanda na rin dito. Yung edad, tumanda, pero yung mga muka, bata pa rin. Amen po ba? Amen po ba? O, amen. Talagang lakas ng amen, sister. Kasi po, totoo. Yun po ang sikreto. Kung napakinggan niyo po yung last preaching, last Sunday, sino nakaalala? About? Wala na, nakalimutan si Daniel. Ano po? Bakit po ni-reveal ng Diyos kay Daniel yung sekreto ng langit? Because of his obedience. Nagkaroon po siya ng kapangyarihan o katapatan na patuloy sumunod sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya hindi siya kinaligtaan ng Diyos. Hindi siya iniwanan ng Diyos. Kagaya ng salita ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. And I will never depart from you. Yun na, hindi tayo iwanan o kaligtaan ng Diyos. Nakita niyo again, I reminded you, yung pagsubok kay Daniel, pinasok sa lions den. Again, ulitin ko sa inyo. Kasi minsan nandun rin kayo sa kulungan Kulungan ng kailan makalaya na hindi kayo makontrol ng gawa ng kadiliman. Nakita nyo naman Shadrach, Meshach, and Abednego with Daniel. Hinulog sila saan? Sa pugon. Sinamahan ba sila? Hindi. Niligtas ba sila? Hindi. Ganon din po ang aming mga buhay. Even in this situation that we have right now, na hindi natin alam anong bukas natin. But still, as we continue, we believe in God, we have God's promises, we have Jesus in our lives, then nothing to worry at all because you know who your God is. Amen? Kaya mga kapatid, tama po yung sinasabi kanina na akala mo nagsisimba ka every Sunday, narito ka, but then ang heart and mind mo malayo sa Diyos. It's nothing, it's useless. Why? Dahil napakalaga sa Diyos, ang puso mo na nagumapaw, may galak, may sigla, sumunod, tumugon sa paglilingkod sa Kanya. Yun po ang nais ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Kaya Lord, sabi ko, hoping and praying, Lord, na ang aming mga kapatiran nakaunawan ang Ebanghelyo, nakaunawan ang salita ng Diyos. Para wala na makaagaw ng puso nyo sa Diyos. Amen po ba? Lord, huwag mo hayaan. Ikaw na, sa pamaraan mo, sa kapangyarihan mo, patuloy mo sila ignite, patuloy mo sila abutin ng kakahabagan.
Yun lang po ang ating minimitis sa mga naglilingkod, sa mga sumusunod, sa mga nagnanais makatugon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung puso natin. Ba't wala si sister, wala si brother? Nalaman natin wala si sister. Isang word lang. Ang narinig niya. Ayaw na. Naiintindihan niyo po. Pero yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi niya binagbulay-bulay, kaya naagaw ng atensyon niya, nagkaroon siya resentment and anger. Naiintindihan po ba natin? Pero kung wala ka na sa makamundong bagay, sa libutan bagay, yung gawa ng pita ng laman, wala na ka po sa, ay, kawawa naman ako. Ay, hindi po ako pinapansin. Ay, biniro kasi ako, kaya ayoko nang mag-church. So it means you need to grow. Kailangan mag-grown up ka. Yun pong problema, pag matampuhin ka pa, madali ka nainis, madali ka nagkaroon ng samang loob, it means kailangan mo lumago sa Diyos. Naintindihan mo? Kasi masyado kang maramdamin. Wala na tayo sa ganun sistema ng puso. Ang puso natin, puso na ng Diyos. Always ignited to serve God, to serve other people, because God wants His people to be true. Intindihan po ba natin, church? Again, I reminded you, next month, ay anniversary na naman ng church, July. I encourage those people na nagpakasal last year, na nandito pa Sister Ann, nandito silang tatlo. Salamat sa Diyos sa buhay nyo. May dumating mga pagsubok sitwasyon, pero hindi kayo, hindi nyo hinayaan na alipinin kayo ng damdamin nyo or sitwasyon. Naintindihan nyo po ba? Hoping and praying na maganda kayo ng patutuon nyo na ginawa ng Diyos sa buong isang taon sa inyo. This coming next month. Walang absent sa inyo, kakatok ko sa bahay nyo. Naintindihan nyo po ba? Naintindihan nyo po ba? So, kayo pong tatlong pares, lingunin yung ginawa ng Diyos sa buhay nyo for the past 12 months. Amen po ba? Yun lang po. Dahil yung sinasabing gratitude, ito pang wala pa sa marami. Ano bang gratitude sa Tagalog? Ha? Pagpasalamat? Hindi. Kasi marami walang utang na loob eh. Sakit, no? Yun pong ibig sabihin, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo sa krus ng Kalbaryo, yun dapat tingnan natin na mayroon tayong utang na loob sa Diyos. Napako siya, nabitay siya because Jesus wants His people to be saved. Our Savior, Jesus Christ. Kaya hindi pa rin nakita ng marami yan, kaya nga walang utang na loob sa Diyos. Yun po yung sinabi na, huwag naman puro sarili mo, intindihin mo. Intindihin mo ang nais ng Diyos. Kasi kung makasarili ka, hindi ka sasamahan ng Diyos. Are you there? Kaya nga, lingunin natin na may krus. May krus po, ibig sabihin galing po dyan ang Diyos para sa iyo. But because nananaig pa rin ang worldliness, your carnality sa buhay, nakalimutan natin minsan na nabayaran ka na ng Diyos. Amen po ba? Kaya gusto ng Diyos na maligtas po tayo lahat. Gusto ng Diyos kasama ka, magpuri araw-araw sa kanyang kaharian sa darating ng araw panahon. Ayaw ng Diyos na makita ka na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy na wala ng pag-ahon. Yun na lang tingnan natin, the reward that God has given to all of us. Na ang sekreto para makapasok sa langit, ang pagiging matuwid. Pagiging banal, pagiging sakdal na buhay. So, ang heart and mind mo, pastor, tao lang ako eh. Nandito pa rin ako sa mundo, kaya nagkakasala ako. Yes. Pero mitiin natin na makasunod tayo sa Diyos araw-araw. If you have God-fearing life, hindi mo na isipin yung sarili mo. Isipin mo na ang nais ng Diyos sa buhay mo. Are you there? Nakita niyo parang linggo lang kahapon? Napakabilis? Amen po ba? Parang linggo lang kahapon, bakit linggo na naman ngayon? Yung igsi na lang ngayon ng oras at panahon na hindi nyo na namalayan. Napakabilis ang takbo ng oras.
Kung sa Negros, kami taga Negros po kami, ano pong sumabog doon? Mount Canlaon. Po ba? May mga kamag-anak din tayo doon. So, hindi naman naasahan na sasabog ng July yun. Hindi naman naasahan na maraming maapektong bayan. So, ano next? Yun po yung mga kapatid, na sa kapaligiran natin sa ibabaw ng mundong ito, marami na pong dilubyo nangyayari. Marami na pong mga bagay na pinaparanas na ang Diyos para mga tao makabalik loob. Yun. Makabalik loob sa Diyos. But many, hindi pa rin binigyan ng pahalaga. Many, binabaliwala pa rin ang kalooban ng Diyos. Amin po ba? Ano ba pinag-abalahan natin ngayon sa kapanahonan ito? We have so many plans, of course. Remember, but God's plan pa rin ang masusunod. Naunawaan po ba natin, sabi ng salita ng Diyos, we have so many plans in life, but kalooban ng Diyos ang maghahari pa rin. Yun lang po, mga kapatid. Hindi natin hayaan na alipinin tayo ng mundong bagay. Makamundong bagay, sanlibutang bagay, kasalanan. Mas maganda yung alipin tayo ng Diyos dahil po doon tayo may kaligtasan. Amen po ba? Kaya church, wake up. Marami tayong kapatid wala rito. Ano po nangyari? Wala na ba silang apoy? O lumipat na ibang church para lang po mapagtakpan din ang mga bagay na hindi nila nais masunod? Ako po humingi ng paumanhin sa inyo kung may pagkukulang pa sa inyo sa pagturo, pangangaral, pamumuno. Kung mayroon pang kakulangan, ngunit ang Diyos lamang makapagpuno sa mga hinahanap natin. Amen? Yung emptiness na sa iyo, may hinahanap ka pa na hindi mo masumpungan, it means you need Jesus in your life. Sino ba yung nakausap ko na may hinahanap siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Nag-church naman siya, pero bakit wala yung hinahanap niya sa church? It means hindi niya talaga in-acknowledge si Jesus Christ na Lord and Savior sa kanyang buhay. Yun po yun. Kailangan mo yakapin ang turo ni Jesus. Jesus Christ, Jesu Cristo. Siya lamang the way, the truth, and the life. So bakit hanapin mo pa kung sino-sino? Even Apostle Paul. Even those angels na sinasabi sa Biblia ng mga anghel. Ngunit isa lang nakatala sa Biblia na Jesus Christ is only the way, the truth, and the life. No one comes into the Father except by Him. So ibig sabihin, bigyan mo ng tuon pansin si Jesus Christ sa buhay mo. Amen. Sino na po ditong manalangin man o hindi? Yung minsan lang manalangin, alam na ng Lord yan. Wow, ang galing mo ah. Naintindihan mo? Ang mga tao lumalapit sa Diyos, ibig sabihin, kailangan nila ang Diyos. Pero mga tao hindi nakapag-usap sa Diyos, hindi nagbigay palaga sa oras panahon sa Diyos, ibig sabihin hindi nila nais ang Diyos. So ang prayer po, communication with one another. Para nag-usap kayo lagi, ibig sabihin may komunikasyon kayo. Ganon din sa Diyos. Talking to God, communing with God, it means you need the Lord your God in your life. Kaya ka nanghihina, nanlamig, nanlulupay-pay, dahil hindi mo pinalagahan ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga kanina sa nag-exhort dito, yung tanggap ng iyong kaluluwa, kung wala na narinig na ebanghelyo, na mabuting balita, ng mga salita mula sa Diyos, parang kumakain ka lang niya ng almusal, tanghalian, hapunan, may merienda pa. Lagi kang gutom. Ibig sabihin, physically, hello church, umiinom ka, kumakain ka, ito po ang tanggap ng ating physical na katawan. Dahil kung di ka kakain na ilang araw, nanghina ka, wala kang lakas, at mamamatay ka pa. Same with spiritual being. Yung ating kaluluwa, kailangan natin pakainin ito para lumakas ang ating espiritu mula sa Diyos. Ano pong susi? Read the Word. Listen to the Word.
Sabi ko nga sa inyo, si Pastora, walang hinto yan. Pasukin nila ako dun sa kwarto, nagkikinig na naman ng preaching. Bakit? Kailangan ko rin lakas eh. Kasi kung isipin ko, kawawa naman ako. Anxiety, depression, stress. Ayoko i-welcome yan. Makinig ka ng Word of God. Ang galing naman ni Lord. Ako sumasagot din. Ang galing naman ni Lord. Mabuti ang Diyos. Kasi I heard His Word. Salamat Lord na may salita ka. Paalala, paabot, palakas. Kung wala kang oras at panahon patungkol sa panlangit na bagay, it means hanggang ngayon di ka pa lumago. It means hanggang ngayon, wala ka pa rin naabot na rating, na kaunawaan patungkol sa panlangit na bagay. Kaya nagulat ka na ikaw ay namatay. Bakit hindi ka pinapasok ni San Pedro? Naintindihan niyo po? For example lang ito, may malaking gate patungo sa kaharian ng Diyos. Tinignan ko sino papasok. Wala dito pangalan mo. Bakit hindi ka kilala? I never knew you, Matthew 7:21. Hello? Bakit? Hindi mo nga pinalagahan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, maging matuwid ka. Sinabi ng Diyos, maging totoo ka. Sinabi ng Diyos, palagaan mo siya. Ngayon, papasok ka sa kaharian na yun, hindi ka naman kilala ng Diyos. Yun pong kanina yung sinabi niya na, bakit lamig ka na ng hinangan, wala ka ng gana sa mga gatherings about Bible study, prayer meeting? Why not? Wala na. Why? Wala ka na desire. Patay na po eh. Patay na spiritual mong buhay. Naintindihan niyo ba mga kapatid? So saan tayo ngayon? Hallelujah. Sige, magpahayag tayo ngayon. Revelation chapter 2. Ito po patungkol ito sa churches sa Revelation. Ito po mga propesya. Propesya po ito kay Juan na sinabi po mismo ni Jesus sa kanya. Naintindihan niyo po? So ito po, basahin natin. Sige, para mayroon tayong background. Isulat mo ito para sa anghel na nagbantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Tuloy lang po, sige, tuloy lang muna. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. So, ano sabi dyan? Alam ko. Sino nagsabi dito? Sinabi po ito ni Jesus kay Juan. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. For example, pangalan mo ito nakasulat. Alam kong ginagawa mo, Luis. Halimbawa, pati ang iyong pagsisikap at pagtsatsaga. So, lagay mo na lang hindi si Luis, ikaw ito pangalan mo. So, ikaw paano, pag iniisip mo, ano kaya ibibigay mo sa Diyos? O sinasabihan ka na ng Diyos, sabi mo, Lord, kasi akala ko hindi mo nakita eh. Akala ko hindi mo alam eh. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinte ang masasamang tao. Sinisayasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. So dito pa lang, may warning na din ang Diyos sa kanyang alagad na may mga nagpapanggap na apostol, even in our generation, marami po nagsisinungaling na sila po lingkod, sila po ay manggagawa sa ubusan ng Diyos, sila pong mga ngaral, but then, taliwas po ang kanilang buhay sa kanilang sinasabi. Naintindihan niyo po ba? Kaya nakakatakot po eh. Kasi ang parusa sa mga nagtuturo o nangangaral na hindi rin lumalakad sa kanilang tinuturo, naintindihan niyo po? Kaya nga, sabi ng Diyos, alam ko ang mga ginagawa ninyo. So do you think hindi alam ng Diyos ang gawa mo? Kilos mo, galaw mo, kaisipan mo, puso mo, buhay mo? Wala kang matatago sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Kaya why God reminded us today? Ha, mga kapatid? Si Jesus na po mismo nagsasabi sa 7 churches
sa pahayag ito sa Revelation. At ito po, ina-address niya ito sa mga believers, sa mananampalataya. Amen. Kasi marami pa rin mga church, nagko-compromise. Compromising church. Sabi nga ng ating kapatid kanina, you are the temple of the living God. Templo ka ng Diyos. Ako naman tuwang-tuwa doon kasi pareho kami lingwahe. Naintindihan niyo po? Yung gigil na salita. Natutuwa ako, natatawa ako na natutuwa kasi ako, kinukorek din ako ng mga anak ko eh. Pasensya sila, nagkananay sila ng Ilongga. Naintindihan niyo po? Si mama. Again, paalalahanan pa ako si mama na maliit ako. Sabi ng apple daw. Ipul. So, lagi ko sinisisi, mali daw spelling. So, yun po yun. Kaya, Sister Helen, tama yun na hindi ka na-offend pag nagtatawanan. Kasi hindi naman nila lingwahe yun eh. Lingwahe natin yun eh. So, sila nga, pag nagsalita tayo ng Ilonggo, wala silang alam. Kasi Tagalog lang alam nila. Tayo, may alam na English, may alam pa Tagalog, may alam pa Ilonggo. Lamang po tayo. Naintindihan niyo po ba? So, yun po mga kapatid. So, yun po yung mga bagay, ang mensahe po ni Jesus sa mga compromising church. Amen. Kaya hindi pwede na hindi ka lalapit kay Jesus, kay Jesus. Siya lamang po magpapagaling sa iyo. Physically, nagkakasakit tayo. Sometimes because pagod. Sometimes because sa mga kinakain natin, food intake. Nagkaroon tayo ng inflammation, nagkaroon tayo ng illnesses just because alam mo na masakit ulo mo, nagpaulan ka pa. Alam mo na napapagod ka, hinang-hina ng katawan mo, nagtrabaho ka pa, nagtrabaho kasi sayang kita. You need also to rest the temple of the living God. Gawa ka ng gawa, kulang pa yung pampa-hospital mo kung di ka nagpapahinga para sa Diyos. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kaya nga siya rin ang magpagaling sa'yo, magpalakas sa'yo, magbiyaya sa'yo, kung siya bigyan mo ng palaga, higit pa sa buhay mo. Yun po yung sinasabi sa ni Jesus, kaya patuloy natin basa mamaya, na si Jesus po lamang ang makapagbigay ng kagalingan sa mga bagay na nais mo. Kagalingan, for example, for what? Nalulungkot ka. Sino magpagbigay ng kakumplituhan ng kaligayahan? Si Jesus. May problema ka sa partner in life. Si Jesus, kasapin mo dahil isang ikot niya lang ng puso, ng problema mo, itutugunin ng Diyos. Diyos siya eh. Makapangyarihan Diyos siya eh. Kaya huwag mo na ikwento doon sa kapitbahay na yung asawa, yung boyfriend, yung girlfriend, chismis ka pa niyan. Sabihin mo kay Jesus ang problema mo. Dahil sasamahan ka pa ng Diyos sa dala-dala mong sitwasyon. Dahil nga, kung tayo manangan sa ating Panginoong Kristo, hindi po may pahayag ang Diyos. Sige, mamaya na po. Sa Hebrew chapter 4, verse 12, salamat po kay Kuya Luis. Wala pong dalawang kapatid yan. Nasa bansang Qatar na naman yung aking mga apong gwapo. Okay? So, sapagkat buhay at mabisa ang salita na Diyos. Ano sabi? Sapagkat buhay at mabisa ang salita na Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. So, bakit sinabi dito? Dahil napakapangyarihan ng Word of God. The Word of God Himself is God. Ito po, kinukumpara sa espada. Magkabila ang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu. At hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Grabe ang kapangyarihan ng Word of God. Because if you trust and believe God's Word, ito na po ang buhay mo. Dapat mayroon ka na niyan. Yun yung sinabi, doubts, distrust, disbelief. Kay Satan po yan. Pero faith, believe, trust in God. Have faith in God.
kay Jesus po yan. Marami pa nagdududa eh. Mahirap na wala kami makakain, kaya unahin mo muna trabaho ko. Baka mawalan kami, baka hindi makapag-aral anak ko. Lalong mawawalan ka niya kasi yun ang thinking natin. Pero if you trust and believe God, especially pagtitipon, especially para sa Diyos, hindi kayuhanan ng Diyos. Pangako niya po yan sa atin lahat. Naintindihan niyo po mga kapatid? Hindi ko alam ano nangyari sa mga nawawala. Hindi ko alam anong dahilan. Ba't alam ng Diyos yun? Sabi kanina, balik tayo doon kanina. Sa Revelation 2. Ano sabi diyan? Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. So yung pagtsatsaga mo, pagsisikap mo, na alam ng Diyos kung kailangan ka ng tulungan o kailangan ka ng samahan o pangunahan pa. Amen? That is the word of Jesus Himself. Kayuan. Pinaabot niya doon sa kanyang alagad. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masamang tao. Sinisayat ninyo ang mga pagpapanggap ng apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Ano nangyari ngayon kay Kibuloy? Nabalita nga nagpakamatay, wala pa namang confirmation. Baka fake news lang yun. Naintindihan niyo po? Kasi nga may mga asunto siya eh. Anong ginawa niya? Wala tayong alam dyan. But he's claiming he's the Son of God. Naintindihan niyo po? May isa rin ako kilalang apostol. Ang boses niya daw, boses ng Diyos. Pero taliwas naman sa kakaunawaan ko kapag kakilala sa Kanya. Dati din ako membro dun eh. Naintindihan niyo po ba? So yun po mga bagay nga, bakit nabanggit dyan? Nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Yun, proven na yan. Sige, tuloy po. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa panampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nang hina. Bakit na sinabi na ito noon kay Juan? After death, before Christ. Wala pa yung mga tao noon na dalubhasa sa Biblia. Pero si Juan pa lang yung kahusap ni Jesus noon. Tiniis ninyo mga kahirapan dahil sa panampalataya. Because of their beliefs, because of their faith. Mayroon po silang naranasan na mga kahirapan sa akin at hindi kayo nang hina. Bakit tayo nang hina dito, church? Bakit tayo nang nilulupay-pay? Bakit? Ano pong kulang? Magpahalaga sa Diyos, higit pa sa lahat ng bagay. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Yun po yun. Hindi na, linggo na naman, pero wala pa rin tayong nanawaan. Linggo na naman, pero wala naman tayong pagsuko sa Diyos. Linggo na naman, paulit-ulit ni Pastora, reach out. Win soul for God's kingdom. Abutin sila. Share the gospel. Ano sabi mo? Busy po kasi Pastora, marami po akong ginagawa. May reward kayo na tagig 1 million pag ikaw nag-share ng Word of God. May susunod kaya? 1 million! Masishare lang ng Word of God. May susunod, wala. Pera yun eh. Gawin mo na lahat. Para lang makuha mo yung 1 million, so mag-share ka na ng gospel. So may bayad ka. Nakita mo yung mga influencer ngayon? Sige, i-download mo to. O ano mo to, i-like at subscribe. Bibigyan kita ng ano yun. Bakit sunod ka agad? Kasi kukuha ka ng pera. Mayroon ka ang tatanggapin. Naintindihan niyo po, yun po ang pamaraan ng mundo. Bayaran ka. Pero kung totoo ka nagmamahal sa makapangyarihang Diyos na nagtubos sa krus ng Kalbaryo, kaya mo tiisin ang kahirapan dahil sa iyong pananampalataya at hindi ka manghina. Maintindihan po ba natin ang binabasa natin ngayon? Hallelujah!
Sige nga, buksan natin ang Pilipos chapter 4, verse 8. Hindi pa tayo makaalis-alis sa 13, no? Pilipos. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Bakit po sinasabi sa atin ito? Bakit po kailangan natin isaisip? Nasa buhay mo na ba ito ba, mga kapatid? Mga anak ng Diyos sa lugar na ito? Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Ano bang mabuti sa'yo? Pero kung walang mabuti sa'yo talaga, ibig sabihin masama ka talaga. Kasi wala na mabuti sa'yo eh. Mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. It means, because you know the Lord, your God, iyan ang ngayon ang buhay, mayroon ka. For example, kailangan mag-example talaga no? Dati kang palaaway. Hindi ka na ngayon marunong mang-away kasi mabuti ka na. Pero kung hanggang ngayon narinig mo ng ebanghelyo, palaaway ka pa rin, ibig sabihin, hindi mo pa rin talaga naintindihan ng ebanghelyo. Example, dati manginginom ka, pero hanggang ngayon manginginom ka pa rin. Naintindihan niyo po ba? Ibig sabihin, wala ka talaga naunawaan ng sinabi ng Diyos, maging mabuti ka. Wala ka na doon sa paglalasing o kasinungalingan ng alok ng sanlibutan. O dati, ikaw po ay yung templong ito, the temple of the living God. Kaya nga, this is the temple of the living God. Kailangan ingatan natin ito. Whoever destroy my temple, I will destroy, sabi ng salita ng Diyos. Wala kang ginawa mo, humit-hit na humit-hit. Nanonood dyan, ha? Humitit ka na humitit. So, ano pong pinausok mo sa templo na yan na binigay na ng Diyos? Yan ba puno ng mangga? Puno ng santol? O puno ba yan ng balimbing? Kaya lagi mo pinausukan. So, para mamunga. So, walang bunga dyan. Kasi nais ng Diyos, ang kanyang templo ay malinis. So, kung yung nikotina na ating niyup-yup, destroying the temple of God sa baga mo, sa buhay mo. Mayroon po kami nakausap doon sa pinunta naming resort. Sabi ko doon sa matanda, brother, nasa 60 plus na daw siya, 70 plus. Kasi talagang sa harapan ko. Pero sarap na sarap siya eh. Buga ng buga. Sabi ko, alam mo ba, templo ka ng Diyos? Sabi niya, matagal na ako, bata pa lang ko, naninigarilyo na ako, nakasiba na ako, nakabalik na ako, tumanda na ako sa panigarilyo, okay naman ako eh. Yun po ang kanyang reason, na wala siyang sakit eh. So okay naman daw siya, siman siya, nakabalik na siya, tumanda na siya, wala naman daw sakit. So kailangan mo pa ba hatawin ng sakit para ka lang magbalik loob sa Diyos? Kailangan mo pa muna makahiga, makaratay, na wala ka ng ibang malapitan maliban ng Diyos. Nakuha po natin, kapatid. So, okay naman pala, kasi hindi naman nagkasakit daw eh. So, gusto mo magkasakit ka muna para mabanumbalik ka sa Diyos? God reminds people today. Sabi ng Diyos, kasalanan yan, bakit hindi mo maiwanan? Sabi ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Bakit hindi makatugon ang Diyos sa iyong panalangin? Dahil ikaw po ay sa kasarangan. Hindi mo masisisi ang Diyos. Kasi sabi nga dyan, isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Kanino kapuri-puri? Sa harapan ng Diyos. Mga bagay na totoo, marangal. Pinipintasan ka na nga sa ginagawa mo. Hindi yan marangal. Kailangan maging malinis, marangal sa harapan ng Diyos, lalo na sa kapaligiran mo. Kaya sabi, mga born again, mga Kristiyano yan. Pero bakit hindi naman nagkakaiba ang kanilang pag-ugali, buhay sa atin na tayo mga unbeliever? Pari-pari lang yan. Yung nakausap kong Muslim, sandali lang dyan bumili din ng yelo dyan sa harapan. Sabi ko, pwede po kayo mag-attend.
Ay, iba pong ano ko eh. Muslim ka, sabi ko. Sabi niya, pariyo-pariyo lang yan. Bakit ang pananaw yun? Kayo may mga bawal, kami may mga bawal din. Bakit yun kaagad ang kanyang rason? Bakit yun na nakita niya na pariyo-pariyo lang na reliyon? Baka wala pa siya nakita ng born again na nagliliwanag sa buhay niya. Naintindihan niyo po? Kasi we are claiming we are Christians, we are born again. It means you're transformed by the Word of God na bago ka na nagawa ka pa, nagliliwanag ka, hindi na sila magtanong sa'yo, gusto na nila maging tulad mo. Kasi nakita nilang transformation of life. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kaya yung mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. So ang tanong ko ngayon, nasa kaganyan ka na ba kalagayan? Buhay mo ngayon? Totoo ka na? Kapuri-puri ka na? Marangal ka na? Matuwid ka na? Hindi ka na nangungupit? Hindi ka na nagsisinungaling? Hindi ka na nandaraya? Malinis na ang buhay mo? Wala ka na sapitan ng laman? Ibig sabihin, walang kapangitan na sa'yo. It means you are called children of God. Yun po, ikaw na makarate ngayon ng sarili mo. Kasi sabi nga balik tayo po sa pahayag. Sige. Hindi mo ba alam na alam ko na? Naintindihan mo, sabi si Jesus, alam ko na. Kaya wala kayong tatago. Kaya, sabi po dito, alam niya nagtitiis ka. At hindi kayo nangina, tuloy po. Tuloy. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Sino ito nagsasabi? Ito po si Jesus nakipag-usap doon sa alagad niya. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin, ngayon ay hindi na tulad ng dati. Sino ito? Ikaw ba ito? Dati, sabi ko nga, nag-aalab ka, nag-apoy ka, lagi kang ano. Pero sabi ngayon, ang iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Tayo ba yan? Ikaw ba yan? Tanungin mo nga sarili mo ngayon kung hindi ka na nanglalamig. Kasi split out ka talaga. Tuloy natin, sige. 5. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nananamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. So, ang problema pala, church, kung kayo na nahulog sa kasalanan, sa karnalidad, sa pita ng laman, kaya nanghihina ka na. Wala ka na apoy. Ayaw mo na manalangin, ayaw mo na magbasa ng Word of God, ayaw mo na makinig, ayaw mo na sa pagtitipon. It means you need to repent para manumbalik muli. Minsan mo pang first love sa Diyos. You know? Ayaw ko mag-judge sa bawat isa dito. Ikaw na ngayon makasabi kung totoo ka na sa harapan ng Diyos. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa panampalataya. Yung faith mo ngayon, pag ganon-ganon, pag giwang-giwang na. Ano ka na ngayon, yung parang wala na. Magsisi kayo, sabi dito, sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ayaw naman natin niya mawala na lahat na liwanag sa ating buhay. Papayag ba kayo na kunin ng Diyos yung liwanag na nabinigay na sa inyo sa habag niya? Papayag ba tayo? Yung paandap-andap na lang ngayon ang liwanag mo. Dati ikaw yung tinitingala. Dati ikaw yung tinitingnan. Dati ikaw yung ehemplo ng modelo ng kabutihan. Bakit ngayon nakita sa iyong... Wala na. Dahil sa kasalanan. You need to go back to the Lord. You need to come back to the Lord. You need to ask for forgiveness. Repent and sin no more. Amen po ba? Yan o, kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilawan. Kasi kung nagliliwanag ka ngayon, it means kasama mo ang Diyos. Pero kung wala na, it means mawawalan ka pa. Maraming mawawala sa'yo. Mawawalan ka ng kagalakan, mawawalan ka ng pamilya, mawawalan ka ng kabuhayan, mawala lahat sa'yo dahil hindi mo pinalagahan ang binigay ng minsan pa ng Diyos sa buhay sa'yo. This is a warning, church. Hindi ko alam bakit yung binigay sa akin ngayon, baka pahayagan.
Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilaw. Yun ang malungkot pag wala na ang Diyos sa buhay natin. Apart from you, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Kahit anong pang pag-strive mo dyan, ano pang paggawa mo, patrabahuin ka lang patrabahuin, pero mapunta lahat sa wala. Ano nakita niyo sa giyerang mga bansa? Pinatayo nila yung magagaling na mga building, yung mga infrastructure nila na halos ilang palapag. Dahil yan sa hidwaan, sa sama ng kalooban sa bawat bansa, nawala lahat. Meron kami nga napanood ni Sir na dito lang pala sa hindi ko alam, Batangas ba yun o Bulacan? Gaganda ng bahay, gaganda. Subdivision. Pero hindi na nila matirhan. Hindi ko alam, Marilao ba yun? Oh. Wala na makapunta doon dahil yung tubig hindi na nawawala. Pero yung nakita mo kung paano pinagawa ng kasi subdivision magaganda. Napunta lang sa wala. Ayun naman natin, itong arendang ito, LA, lupang pangako. Sabi nga dito, for less fortunate. Pero bakit naman na maayos ang bahay dito kung less fortunate? Bakit inayos na ng Diyos ang buhay nyo? Bakit mayroon na dito mga bato? Nagpapaupa pa kayo. May palapag pa kayo. Dati naman, ang bubong nyo sako. Dingding nyo papel sako. Wala kayong ilaw noon. Gasera lang at saka kung ano-ano pa. Ba't narating nyo? Anong mayroon? May Diyos sa lugar na ito. At pati yung hindi pa nakakilala sa Diyos, nabiyayaan din. Naintindihan niyo po? Dahil pagpapala man nakakilala sa Diyos. Habulin ba yan nagpapapala? Yung mga surrounded by those people, sila rin maabutan din ng pagpapala. Dahil ganun kabuti ang ating pinaglingkuran Diyos. Amen? Tuloy po, Kuya Luis. Malahaba-haba pa. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ano ang ginagawa ng mga Nicolaita? Na kinakasuklaman ko rin. Sige po. Sila yata walang Diyos sa buhay. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti. Ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Iglesia means church. Hindi iglesia ni Kristo, ha? Yung iglesia sa Bible, ibig sabihin yan, Church of Christ. Kayo po yung templo ng Diyos. Ano magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng mga punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ay nasa paraiso ng Diyos. Ito pangako po ito. This is the reward for those who follow and obey God. Darating tayo at makarating tayo dyan sa pangako ng Diyos na hindi ka na maghirap, na wala ka nang gagawin pang bagay, nandoon na po lahat. Mararanasan mo ang pangako ng Diyos, paraiso ng Diyos. Kung ikaw ngayon, nagtitiis ka, pagtsatsaga ka sa paglilingkod. Pero may pangako ang Diyos na marating natin yan kung tayo susunod muna sa Kanya. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ha? Papayagan ka ng Diyos na kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Nakita niyo si Adan at Eva? Hindi sila pinayagan na kumain ng puno ng ubas sa paraiso. Hello? Nagsuway pa sila hindi. Kainin mo na lahat, wag lang itong punong ito. Kumbaga sa tinis ang kanilang faith. Kung susunod sila sa advice ng Diyos. Kainin nyo na lahat, sa inyo na lahat, pero itong isang puno, huwag nyo galawin. Ano nangyari kay Adan at Eva? Dahil sa pagsuway, pinalayas pa sila sa hardin. Bakit ang mga babae, pag nanganak, nahirapan? Bakit ang mga lalaki, kailangan magbanat ng buto para makakain ng pamilya? Yun na yung pumasok ang sumpa. Amen po ba? Basahin nyo yan. Nasa Biblia din po yan. Bakit nahirapan ang babae mga anak? Dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva. Amen po ba? So tuloy po tayo, Kuya Luis.
Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Smyrna. Ito mga churches po ito. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat na namatay ngunit muling nabuhay. Tuloy lang po. Sige po. Alam ko ang inyong pagtitiis. Bakit inulit-ulit? Sino ba mga nagtitiis dyan hanggang ngayon? Nagtitiis ka sa asawa mo? Nagtitiis ka sa anak mo? Nagtitiis ka sa kapitbahay mo? Kasama po yan. Doon mahubog ang karakter natin. Kung Christ-like karakter. Marunong ko muna magpatawad, magmahal. Amen! Alam ko ang inyong pagtiis, alam ko rin mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Wala ka na nga espiritual na bagay. Wala ka na nga sa espiritual na bagay, wala ka pa. Kawawa ka talaga. Naintindihan niyo po? Tingnan mo maraming mayayaman ngayon, yung mga talagang hindi na lang milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo na eh. Sa Pilipinas, alam niyo po ba yon? Hindi lang bilyonaryo, trilyonaryo na sila. Pero wala silang Diyos. Hindi nila naunawan ang salita ng Diyos. Kasi pag pumunta ka sa mga bahay nila, ang rebulto nila kasing laki nila. Pagsuway na sa Diyos yun. Marami na magagalit sa akin ito eh. Naintindihan niyo po, kala niyo lang may nanonood. May mga nanonood. Hindi lang sila nagla-like at nag-subscribe. Alam niyo po ba yun? Kaya share niyo lang lagi yan para marami pa maabot na kaluluwa. Dahil po ang signs and miracles, ipapakita ng Lord sa iyo ang signs. Hallelujah. Kung siya babalik na o hindi. O pagpalain ka na ng Diyos o hindi. Dahil po yun ang plangako ng Diyos na gusto niya ang kanyang mga anak makaranas na kaginawaan. Amen? Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga udyo, sila ngunit ang totoo ay mga kampon sila ni Satanas. Mga kapatid, paano kaya kung sabihan ka ngayon ng katabi mo, kapitbahay mo, kampon kayo ni Satanas, papayag ka ba? Naintindihan mo? Papayag ba yung katabi mo ngayon sabihan mo kampon ni Satanas? Of course not. Dahil alam mo kung gaano kasama si Satanas, kung gaano siya kapangit. Kung kampon ka niya, di pareho na kayo mukha. Ayun po yun, oh. Di bali hamakin ka ng kung sino-sino man. Basta totoo ka sa Diyos, wala kang pake. Dahil ang iyong tagapagtanggol ang may-ari ng lalang ng langit at lupa. Kaya hamakin ka man, inuman. Oh. Basta hindi ka hiniwalayan ng Diyos. Ikaw ng pinakamayamang nilalang ng. Amen po ba? Yun po tayo. Hindi man tayo maintindihan, maunawaan ng marami. Pero ang Diyos nakakilala sa bawat isa sa atin. Kilala ka ng Diyos. Pangangailangan mo alam ng Diyos. At ito ngayon marami akong patutuo eh. Pero, the joy of the Lord is my strength. Mapalad yung aking mga anak. Mapalad sila. Dahil sa pagsunod namin sa Diyos. Paglilingkod namin sa Diyos. Sila po yung pinagyayaman ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ito, kwento ko lang sana sa inyo, pero wag na, baka nanonood ka, magalitan na naman ako na anak ko eh. Naintindihan niyo po. Sabi niya, Mama, wala naman tayo pera dati ah. Naintindihan niyo po. Ako dati, wala rin pera. Sabi ko, anak, bakit ako nagkabahay sa Greenwoods? Wala naman kami negosyo, wala naman kami kita. Wala kami business. Palano na pala ng Diyos, pagyamanan ka. Hello! Kasi nagtiwala ka sa Diyos. Nanalig ka sa Diyos. Marami na umalis, marami na foreclose. Pero bakit hinayaan ng Diyos? Hindi ka pinaghiya ng Diyos. Sabi na, nag-uusap kahapon yung mga anak ko eh. Sabi ng bunso. Sabi ng panganay, grabe yung bahay mo, 1.4 million. Nakabili na naman. O ano? $1,000 yun ha. Hindi lang yung million peso. Dollar. Kaya mo na, sabi ko, pinagyaman na naman kayo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakuha niyo po.
Ngayon, mga kapatid, sabi naman ng isa, tingnan mo si mama. Wala naman pera yan. Paano nagkabahay sa Greenwoods? Dahil may Diyos, mamama mo. Naintindihan niyo po? Kaya, mana ako sa mama ko. Hindi nagtitiwala kami sa Diyos. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya don't lose hope. Nakala niyo ganun lang kayo ngayon. Darating ang araw po, pakita ng Diyos. Ang pagsunod niyo, pagtitiis niyo, paglilingkod niyo, pagsama niyo, lagi. Sa nais ng Diyos na buhay. Hindi kayo bibiguin ng Diyos. God is a God of reward. Ngayon ang problema ka, paano ka makalayas dyan, makawala dyan sa sitwasyon mo? Unahin mo ang Diyos. Balik ka sa Diyos. Kaya nga kung sino po nagpapalaga sa mga bagay na pinalagaan higit pa sa Diyos, yun pong nawawalan. Even in your own family. Pag pinalagahan mo higit pa sa Diyos, lalong mawala yan sila lahat. Pero unahin mo ang Diyos, upungin kayo ng Diyos ng pag-ibig mula sa pinakapuso ng Diyos. That is the truth of the word. May pagtitiis. Go back to God, your first love. Dati mahal na mahal ng Diyos. Ang yabang magbitbit ng Biblia. Ako, Bible, may Bible ako. Alam ko. Pinagmalaki mo pa bitbit Bible, ba't ngayon tinatago mo na? Sino ang ganun dito? Alam mong Revelation hanggang mula Genesis. Noon, ba't ngayon wala ka nang alam kahit isang word? Ano po naghari sa'yo? Hari ng kadiliman. Dahil sa kasalanan, wala na, naburado ka na. Kailangan mo bumalik para may liwanag ka ulit. May tao ba dyan? Amen. Yan o. Ngunit ang totoo, yung mga kampon sila ni Satanas. Ayaw natin tawagin kampon ni Satanas. Nakakadiri yan. Sige, tuloy po, Kuya Luis. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap. Marami sa inyo, takot dyan na mawalan eh. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Ito na yung great tribulation na mangyari pa. Hallelujah! Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. May nabilanggo na nga dyan nasubok na, pero salamat sa Diyos nakalabas na. Intindihan niyo po? Amen? Huwag niyo tingnan si brother ha. Ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng mga pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pangako ng Diyos. You have eternal life. You have eternal life with God. Kaya huwag ka na magsungit. Tingnan mo katabi mo kung masungit. Tingnan nyo nga katabi nyo kung walang ngiti. Sabi mo huwag ka magsungit. Kailangan ko yung ngiti mo. Naintindihan nyo po? Yun. Wala pong bayad ang pagngiti. Ngiti ka dahil gaganda ka pa lalo. Kunting bagay nakabusamot, sumangot ka. Hallelujah! Yan gantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung atin antayin. Yung reward ng Lord kasama siya habang buhay. Eternal life with the Lord. Eternal life with God, Jesus Christ, the Son of the living God. Mga kapatid, huwag na kayo patumpik-tumpik sa panahon ngayon. Kausapin nyo si Lord, si Jesus Christ, araw at gabi. Kahit may ginagawa ka, naghugas ka ng pinggan, nag-aaral ka, Lord, tulungan mo naman ako. Ang wisdom, sabi, galing sa'yo. Lord, wala naman kaming... Ano ba ito, Lord? Ano ba dapat gawin? Commune with God. That is prayer. Tuloy po. Malapit na. Sige. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyo mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ito po patungkol sa churches. Sino yun? Tayo yun. Ang magtatagumpay ay hindi makaranas ng ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, hindi makaranas. Pag kamatayan kasi, ibig sabihin, wala, in darkness ka na talaga yan. Pero kung nabuhay ka kasama ng Diyos, liwanag po talaga yan.
Amen? So, ang magtagumpay, hindi makaranas ng kalawang kamatayan. Tuloy po. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe na may hawak na matalas na espada na dalawa ang talim. Yung sword, di ba? Sige tuloy, 13. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nanatili pa rin kayong tapat sa akin. Take note, church. Bakit sinabi dyan? For example, itong Block 18. Maraming vices dito, sugalan, inuman, ano pa? Droga. Ano sabi dyan? Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay mananatili pa rin kayong tapat sa akin, sapagkat hindi kayo tumalikod sa panampalataya ninyo sa akin, kahit nung patayin si Antipas, na tapat kong saksirian sa lugar ninyo sa tirahan ni Satanas. Di ba, mga nakakalungkot sa mga kapatiran natin dito? Dahil gusto nila mawala ng inuman sa harapan ng kanilang bahay. Wala na lasingan sa kanilang bahay, sa kanilang tapat. Sabi nga dyan, lugar na hawak ni Satanas. Kayo po ba ipapayag na manatili hanggang sa wakas ng mundo na ganun pa rin yung lugar na yan? Abutin nyo sila, ipanalangin nyo sila, kausapin nyo sila para sila makalaya din. Di po ba? Mismo in your own Jerusalem, in your own family. Tagay dito, tagay doon. Bakit nabago rin ang buhay ng lingkod ng Diyos? Bakit kami nagkakilala ni Sir sa Tagayan? Hello! Siya taga-tagay, ako taga-inom. Naintindihan niyo po ba? Marami po kami, barkada. Bakit nabago ang buhay? Nabasa ang Biblia? Nakarinig ng Ebanghelyo? Na mamili ka ngayon kung mabuhay ka, may takot sa Diyos, susunod ka sa gawa ng munduhan. Bakit na-transform buhay? Because of the Word. Bakit hindi namin pinalagahan na yun? Yung mawalan kami ng barkada. Nawala na sila lahat. Hindi na namamansin. At least, pag-aari kami ng Diyos. Naintindihan niyo ba, church? Kaya may pagtitiis, mawalan ka talaga ng mga kapitbahay o kaibigan. Dahil sa pagsunod mo, sa panampalataya mo sa Diyos. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa panampalataya, kahit doon pa ka sa lugar na pag-aari ni Satanas. Dapat kong saksirian sa lugar ninyo sa tirahan ni Satanas. So, biblical po pala. Kahit ikaw lang dyan ang nag-iisa, pero tapat ka sa Diyos. Kasama ka ng Diyos. Amen? Tuloy po. Sige po. 14. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumunod sa mga aral ni Balaam. Ito mga sumasamba pa sa mga Diyos-Diyusan dyan, sa mga maling katuruan. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamagitan ng pagkain ng mga inandog sa mga Diyos-Diyusan at sa pamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. Nakita niyo, church? Kahit sa pagkain, sinabi ng Diyos, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo. Kaya pag alam niyo na hinandog ito sa mga Diyos-Diyusan, huwag niyo kainin. Alam mo na ng kasalanan, yung pananampalataya ng sanlibutan na papunta ka pa, sige, magpakulam ka pa doon. Pupunta ka pa o tawas ka pa doon. Yung mga faith natin na mula sa katuruan ng ating mga ninuno, hindi na natin sinusunod yun. Dahil ang alam natin ang Diyos pong magpagaling. Kaya nga sabi, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ayaw ng Diyos. Kasi paghandog yun sa mga bagay na gawa ng kadiliman. Yan Diyos, at sa pamagitan ng paggawa ng sexual na immoralidad. Ano bang sexual na immoralidad? Ano bang immoralidad? Wala na dapat tayo sa ganong pamumuhay. Yung pagnanasa sa kapwa. Yung alam mo, hindi pa kayo pwede magsiping, hindi mo allow dapat yan. Nga kung hindi ka kasal, wala mo na labing-labing. Kasi maging sexual immoralidad. Naintindihan niyo po? Yakap-yakap lang. Wala na munang Naintindihan niyo ba? Kasi pag wala na. Sex sa outside marriage is a sin.
nangyari po fornication. Pag fornication, coming from Satan. So, hindi na pwede. So, ngayon, kailangan mo magsisi. Gawin mo na ang tama. Sige, tuloy. At may ilan din sa inyo na sumunod sa mga aral ng mga Nicolaita. Tuloy po, Kuya Luis. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo. Ano sabi? Ano magsisi? Natutuwa pa yata kayo eh. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Yung word of God na po ito. Kaya kung may word of God ka na, ayaw ka nang gagawa ng maling mga gawa. Dahil alam natin, nagpaalala na ang Diyos. Sige po. The last one. Kayong makikinig, pag-isipan ninyo mabuti ang sinabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ito po yung patungkol sa churches, para sa ating lahat. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na nilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanilang mga puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang iba nakakaalam kundi ang nakakatanggap nito. Ito po yung eye-opener nito. Ito po yung sinasabi spiritual eyes. Bawat isa ay kanila puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakaalam kundi. Yun po, matakagumpay, bigyan ko ng pagkain na ilaan ko sa langit. So ito po yung mga bagay, yung lihim ng langit hindi na itatago sa atin. Kasi i-reveal na ng Lord sa iyo. Kaya yun mga bagay kay Daniel yung last Sunday, bakit ni-reveal ng Lord ang sekreto? Dahil ang purity of the heart, walking with God. Ito po dapat na ang malahat na nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakalam kundi ang makatanggap nito. So yun church, God reminded His people. Amen? Kaya nga yung mga taga-Pergamo, dinideny nila yung kanilang mga faith. Dahil sa persecution. Yung iba hindi nakapanatili sa church dahil sa pag-uusig. Hayaan mo nag-uusig. Wala naman sila mapupuntahan eh. 2 lugar lang ito yung impyerno. So kung ikaw totoo ka na sa Diyos, yung panampalataya na binigay na ng Diyos ay huwag mo na pakawalan. Huwag mo na alalahanin yung sabihin ng iba o ng tao lamang. Alalahanin mo ang sasabihin ng Diyos through His Word. Na iligtas ka niya, tulungan ka niya, palakasin ka niya, sasamahan ka niya. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya hindi pwede. Hindi pwede na lumayo tayo sa Diyos. Hindi pwedeng baliwalain natin na ating napakinggan na ebanghelyo. Bakit nanghihina ang church? Bakit po? Dahil po sa mga bagay na naalipin sila. Trabaho, edukasyon, salapi, kawalan, kahirapan, doon po tayo masusubukan. Saan ka ba dito ngayon? Saan ka dyan? Dahil wala kang pera, ayaw ka na sa Diyos? Ang mangmang mo naman. Ang utak mo naman, purul. Kasama nga sa pagtitiis. Kasama po yan sa paghubog. Pero pag natagumpayan mo, may reward ka sa langit. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen! Alam niyo ba sila ni Antipas, yung mga lingkod ng Diyos? Sa pagsunod nila, alam mo ba paano namatay yung mga apostles? Martyred po sila. Naintindihan niyo po, nagbabasa ba kayo ng Bible? May napugutan ng ulo, may binitay, may because of their belief, because of their faith. Pero natili sila dahil physical lang yun eh. Pero pag namatay ka, na ano man nawala sa physical mo, pero na mayroon kang bahagi sa karya ng Diyos, yun ang napakahalaga. Amen? So, ano pong dapat natin gawin mga kapatid? Hindi pwedeng mag-compromise tayo sa mga unbeliever. 2 Corinthians chapter 6. Chapter 6, 17 to 18. Sige. Malapit na tayo matapos. Okay. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Kanino? Layuan ninyo ang tinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. So, ano ibig sabihin yan? Hindi kayo gagawa ng
masama o huwag kayong sumama sa gawa ng masama o anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Dahil tatanggapin kayo ng Diyos. Tuloy mo, sige Kuya Chris. At ako'y magiging ama ninyo. Sino itong pangako? Ang Diyos. At ako'y magiging ama ninyo at kayo naman magiging mga anak ko. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. God's promise. Mga kapatid, may pangako ang Diyos, hawakan nyo yan. 2 Corinthians chapter 6, 17, 18. Huwag tayong gumawa ng kasalanan, huwag tayong maging masama, huwag tayong maging marumi, dahil ang pangako ng Diyos, kayo naman magiging mga anak ko. Ako ang Panginoon, makapangyarihan at nagsasabi nito. So that is God's promise into our lives. Mahirap ba maging matuwid? Mahirap ba maging malinis? Mahirap ba maging banal? Mahirap ba sumunod sa Diyos? Pag nahirapan ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Siya lang din ang makakaresolba. Dahil wala tayong kakayanan. Amen! Hindi kaya ni Pastora kayo baguhin. Pero kaya kayo baguhin ng Diyos. Narito rin din ako para sumunod sa Diyos kasi ayaw ko parusahan ako ng Diyos. Amen! Pero babakasyon ako, pwede ba yun? Hallelujah. Nadalaw muna ako sa malayo. Naintindihan niyo po. So, yun lang po mga kapatid, may pangako ang Diyos. Ayan o. Ako'y magiging ama ninyo at kayo naman magiging anak ko. Ako ang Panginoon, makapangyarihan at nagsasabi nito. Ganda ng pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid. So, magbalik loob ka na sa Diyos. Paanong paraan, Pastora? Magsisi ka na. Huwag na balikan ng kasalanan. Maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Amen!